Kung going back to the hearing kanina, may mga nagrereklamo na parang naging budget hearing daw yung hearing with Secretary Bonoan. Well, isa ako nung nagsabi na hindi naman natin kailangan na we don't want to hear figures. Kasi yan, pag-uusapan naman yan during the hearing ng Appropriations Committee. Kailangan natin pag-usapan dito kasi ang nag-spark nitong hearing na ito, yung comment ni Presidente. Right. The President of the Republic of the Philippines insinuated that there is corruption in the flood control. Yes. Kaya bumaha. O, diba? Pero ako nga, sabi ko nga, maybe siguro dahil sa damdamin ng Pangulo, naawa doon sa mga kababayan natin, hindi naman ito yung talaga. We're missing the point. We're barking on the wrong tree. Baka ang pag-uusapan, hindi yung flood control. Hindi mo ina-absorb yung mga may problema sa implementation ng flood control. Pero hindi ito yung main reason. Ang main reason, very glaring, napakasalaula, solid waste management ang Metro Manila, at hanggat di natin mariresolve yan, patuloy nalulubog ang Metro Manila. Congressman, on the part of the contractors, are you also optimistic that they will be held accountable? Pati na rin yung mga regional at district engineers ng DPWH kasi sila raw yung namimili ng contractors pagdating dito sa flood control projects. And based on the hearing earlier, dun talaga nagkakaroon ng korupsyon. Or if I may add na rin to your question, Pawi, Kong, mga contractors ng basura, isama nyo na rin. Hindi ba ngayon, kung may narco-politics, may garbage politics, yung mga garbage contractors, sila yung nagpo-pondo sa mga kandidato para makuha nila billions of pesos of contracts sa basura. So better ba kung pati LGU na lang mag-handle? Pati yung dam site natin, Mateo. Binabayaran ng MMDA yan. Na yung bawat tapo ng basura, very primitive. Nakita mo, hindi naman talaga yan landfill. Natawag nila landfill. Engineered dam site lang yan. Wala tayong landfill. 50 years na yung plano, hindi na implement. Okay, are you saying that the corruption is worse in solid waste management than in flood control and infrastructure? Yes. At kaya ang patunay dyan, simple lang. Simple lang ang patunay dyan. Ano? 37% ng waste sa buong mundo, sa karagatan ng buong mundo galing sa Pilipinas. Ano po yung solusyon doon, no? Kung dapat po ba yung LGU na lang ang mamahala? Kasi nakausap namin, nung kasagsagan ng baha, yung Pasig, yung Marikina, nag-invest sila sa sarili nilang mga equipment, pang dredge yung mga river para hindi na po sila aasa sa ibang ahensya, mga national. Alam mo, yung Pasig, yung Valenzuela, I think yung Nabota, it's more of an exception than a rule. Karamihan ng mga LGUs contracted. Yung at ang nila, clean on. Yan pa isang problema. Kaya, simple lang yan. Kailangan i-account natin. Kung clean all yung kontrata, dapat linisin pati yung estero. Pag nalinakuha yung basura sa estero, dapat hindi bayaran. One last question or comment, Congressman. I'd like to pick up on what you said na garbage contractors fund candidates in local elections. Can you elaborate and cite an example, be more specific? Well, billions of, it's a common knowledge. Sa mga local government. Really? Basta highly urbanized, I'm talking about highly urbanized cities kasi hundreds of millions yung contract sa garbage. Example, sabihin ko sa inyo, for example, 1 million ang population, so 740 tons a day ang production. Pero actual na kukuha, kalahati lang. Pero binabayaran, yung buo. Kasi clean all eh. So, certify lang ng local government na nakuha lahat, kahit na nandun naman sa mga estero, kahit sa mga kanal naman, bayad na yan. Ganyan po ba sa Caloocan? Well, I don't want to go to specific because I'm trying to give a solution to a problem. Sabi ko nga kanina, ano yung unang solusyon? I-dredge natin lahat ng mga steros, waterways. Pangalawa, i-account natin yung lahat ng local government units sa Metro Manila na dapat makolekta yung mga lumulutang na basura sa mga steros at waterways
ng kanilang jurisdiction. Kung hindi nakuha yun, dapat accountable sila kasi bayad yan All right, ng mamamayan. we thank you, Congressman, pero kailangan you have to also put your money where your mouth is. I mean, give us examples. Kaya nga, I'm saying na Committee on Public Accounts conduct an investigation. Sige, abangan na lang namin no, sa mga hearing sa House. Oo. Okay. Kasi, simple lang yan. Makikita mo yung basura doon sa Manila Bay. Nung pagkatapos ng 600 tons. Saan galing yun? Yung basura. Nakolekta ba yun? Pwede yun. Pero nandun. Marami pong Sa Manila salamat. Bay. Okay. And glad Thank you. you're back in Congress. Congressman Egay Thank you. Erice. Thank you.